Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang check na araw po sa ating lahat. Unang linggo ng Oktubre at pinagdiriwang po natin ang Filipino Elderly or Older Persons Month. Kaya naman sa buong buwan ng Oktubre, bibigyan natin ng pagpupugay ang ating mga lolo, lola, ama at ina na dual citizen aka senior citizens na. Alam ba ninyo mga health checkers, mahigit 12 milyong kababayan natin ang edad 60 years old na pataas. At karamihan sa ating mga elders or senior citizens ay talagang wala pa ring tigil sa pagkilos at pagiging aktibo sa buhay. Kaya naman, ang selebrasyon na ito ay isang mainam at napapanahong pagkilala sa tulong at kontribusyon ng ating mga senior citizens sa paghubog sa masigla at masaganang Pilipinas. Check na check yan! Ngayong araw, mga health checkers ay kasama natin ang isang eksperto sa medical care ng ating mga senyor at senyora. Siya po ang kasalukuyang Pangulo ng Philippine College of Geriatric Medicine, immediate past President ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology, at siya rin po ay isang miyembro ng Board of Directors ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Active consultant din ang ating guest expert sa St. Luke's Medical Center Global and Quezon City at VRP Medical Center. Isang check na welcome sa ating expert, si Dr. Lourdes Carolina Sandy Dumlao. Magandang araw po sa inyo, Doc Sandy Dumlao. Hi, magandang araw Teacher Ellie at sa lahat ng health checkers na tagapakinig natin today. Doc Sandy, tuloy-tuloy na po siguro tayo. Tanong ng mga ating health checkers, ano po ba ang geriatric medicine at ano po ang ginagawa ng ating mga experts sa larangang ito? Well, ang linya ng geriatric medicine ay ang siguro maituturing nating kabaliktad ng pediatrics, no? So yung mga pedya na doktor ay espesyalista sa mga bata. So yung mga geria or geriatricians na doktor ay mga espesyalista naman sa mga matatanda. So kadalasan 60 and above ang tinitingnan namin. And lahat kami ay may training, kung hindi sa internal medicine, ay family medicine. Pero imbis na nag-specialize kami sa isang bahagi ng katawan, katulad ng puso, yung mga cardiologist, or ng baga, yung mga pulmonologist, kami ay nag-specialize sa mga matatanda. So, ang talagang inaral namin ay ang kalusugan ng mga matatandang pasyente o may edad na pasyente. Alam niyo po, Doc Sandy, sa Filipino culture, no, marami po sa atin ang may mga extended family na kasama sa bahay. Kasama din po dyan yung mga lolo, lola. Baka po, ano po ba yung mga madalas na physical signs of aging na kailangan po nating tandaan? Yung pinakamadalas na physical sign of aging is slowness, di ba? Pag nagkakaedad, I'm sure nababanggit ng mga bagulang or ng mga lola at lolo na parang bumabagal silang kumilos. Mas mabagal silang maglakad, mas matagal bago nila nagagawa yung mga dating nagagawa nila ng mabilis. No? Napapansin din nila na parang may nagbabago sa katawan. Parang humihina, hindi na nila nakakarga or nabibitbit yung mga dati nilang kaya or mas madalas nila kailangan na magpahinga kahit na yun naman yung ginagawa nila 10 or 20 years ago. So, ang pinakamadalas talaga na physical changes is yung bumabagal ang mga muscles or humihina yung mga muscles ng katawan. Yun po pala yun, Doc Sandy, no? Actually, curious po kaming mga health checkers kung itong dalawang signs po na ito ay usual or reportable po ba or dapat magpakonsulta kapag sila ay nakakaramdam nito?
normal naman na may nagbabago pag nagkakaedad tayo, no? So yung habang nagkakaedad tayo, talagang nababawasan yung tinatawag natin na muscle mass. So, kadalasan yung muscle mass natin lumiliit or kumukonte, and yung resulta nga nun is panghihina or pagbabagal sa kilos. Isa pa, yung mga buto din natin medyo napupudpud na, yung tinatawag namin na normal wear and tear. So, hindi naman sabay-sabay na nangyayari ito sa lahat ng tao. Kaya may mga nakikita ka na 70 years old pero malakas pa, mabilis pang kumilos. Pero meron ka rin nakikita na 70 years old na mabagal o kaya kailangan na ng baston or may umaakay na, no? So yung rate o yung bilis na nangyayari ito ay iba-iba sa bawat pasyente. Depende kung ano talaga yung naging klase ng buhay niya. So kung hindi siya talaga masyadong active nung nagkakaedad siya, then ang chance is hindi talaga siya mas mabilis siyang manghihina kasi hindi talaga sanay yung muscles niya nang gumagalaw. So vice versa, yung mga pasyente na malalakas, katulad kung nakapunta na kayo ng Batanes. Sa Batanes, yung mga matatanda doon, sanay magbuhat ng mga mabibigat sa ulo pa nila, no? Malakas sila, kaya nilang umakyat ng bundok kahit na 80 years old na sila. So, nagdedepende rin sa life experiences ng isang tao yung bilis or yung bagal ng paghina or pagkabagal ng kanyang mga muscles sa katawan. Doc Sandy, marami po sa ating mga elders na talaga namang ayaw magpaawat sa kanilang mga lifestyle, no? So, Doc, kausapin po natin ang ating mga seniors na health checkers para sa mga reminders. Ano po ba yung mga kailangang ingatan sa pangangatawan at pagkilos po nila? Oo. So sa ating mga health checkers, hindi naman din dapat na inaawat sila. Depende kasi, no? So ang sinasabi ko is hanggang kaya ninyong gawin at safe siya, dapat gawin nyo pa rin. So ang kultura din kasi natin ay pag matanda na yung mga mahal natin sa buhay, binibaby na rin natin sila. Ayaw na natin na mapagod sila. Ayaw na natin na gumagawa sila ng mga gawain sa bahay. Kasi ang tingin natin, dapat tayo na ang nag-aalaga sa kanila. But sa totoo, hindi yon nakakatulong. Kasi dapat hanggang kaya, hayaan natin silang gumalaw. Hayaan natin sila na gawin yung kaya nilang gawin, but in a safe way. No? So siguro, hindi naman yung umaakyat pa sa bubong, nagwawalis pa nung bubong. Pero kung kayang walisin ang driveway, ang harap ng bahay, no? Hayaan natin sila. Tapos, yung alaga sa sarili, dapat kung kaya nila, hayaan din natin. Huwag natin pipilitin na yung pagligo, yung pagbihes, tayo ang gagawa para sa kanila. Kasi sa totoo, hindi nga yun nakakatulong dahil tinatanggal natin yung independence nila. Sabi nga sa WHO or sa World Health Organization, ang definition ng healthy aging ay hindi ang pagtanda ng walang sakit. Kasi tanggap na natin na pag nagkakaedad ang isang tao, talagang pwedeng nagkakasakit siya. No? So ang healthy aging sa ngayon, ang definition niyan ay tumatanda kahit may sakit, ang sakit ay kontrolado at yung individual na matanda ay nabubuhay ng independent at functional. So nagagawa pa rin niya ang mga gusto niyang gawin nang hindi siya nagdedepende sa ibang tao. So yung pinaka-importante na matandaan ng mga health checkers natin na senior is ang mahulog ay bawal. So dapat kung gagalaw, mag-iingat, sisiguraduhin na ang activity ay hindi makakasama sa iyo. Hindi yung activity na pwedeng mataas ang chance ng aksidente. At para naman dun sa mga health checkers na nag-aalaga ng mga seniors, hayaan natin ang ating mga seniors na gawin pa rin yung mga gusto nilang gawin at yung mga kaya nilang gawin as long as nasisigurado natin na safe ito. So talagang safety po pala, Doc Sandy, no, yung kailangan tandaan patungkol po sa ating elderly care or mga pag-aalaga ng seniors. Doc Sandy, nabanggit niyo po kanina na iba yung bilis na sa bawat senior, no? Iba-iba siya. Depende sa lifestyle na meron po sila. Doc Sandy, ano po ba yung relasyon ng active lifestyle at active mind para sa ating mga seniors?
Yung active lifestyle, lagi naman natin sinasabi yon, di ba? Hindi lang yun para sa pagtanda. Pero yun din ang kontraiwas para maging diabetic o high blood. Kasi ang active lifestyle na hindi laging ibig sabihin ay exercise, ha? Pag sinabing active lifestyle, importante lang na gumagalaw ka. Na hindi ka laging nakaupo, nanonood ng TV, nakaupo sa harap ng computer. Dapat meron kang movement, no? Ideally, at least 30 minutes a day na active, dire-diretsyong galaw. Para yung puso mo ay maganda ang tibok, maganda din yung function ng puso. Tapos ang mga muscles at buto, lumalakas din dun sa galaw na yon. Yung active mind, importante din yon kasi parang muscle din ang ating utak. Kung hindi siya nagagamit, lumiliit din siya. Tapos, nagkakaroon din siya ng panghihina. So, importante na ginagamit natin ang ating katawan at ang ating pag-iisip para tuloy-tuloy siya na lumalakas. And lastly, ang active lifestyle, mas maganda ang daloy ng dugo sa buong katawan. So, ibig sabihin, gumaganda din ang daloy ng dugo sa ating brain, sa utak, no? So again, it is a way of strengthening or nakakalakas, nakakatibay nung ating pag-iisip para maiwasan natin na maging ulyanin habang nagkakaedad tayo. Doc Sandy, alam niyo po, nabanggit niyo kanina na sabi nga ng WHO ay hindi naman expected na walang sakit, no, ang healthy aging, kundi kontrolado yung mga sakit na ito. Ano naman po yung paalala sa mga maintenance ng mga gamot po, check-up at consultation para po sa ating mga seniors na health checkers? So, katulad ho ng mga sasakyan natin na dinadala natin for preventive maintenance, no? Hindi natin hinihintay na talagang hindi na umaandar ang sasakyan bago dalhin sa kasa. Ganun din ho dapat yung kalusugan natin. And in fact, yun yung gusto namin ituro sa mamamayang Pilipino is dapat hindi natin hintayin magkasakit tayo bago magkonsulta sa doktor. So, highly encouraged namin, lalo na sa mga senior citizens, na may wellness check-up sila. Ibig sabihin, regular na follow-up sa doktor, hindi kailangan na geriatrician, basta dun sa doktor nila na pinagkakatiwalaan at komportable sila, every 3 to 4 months, no? Or even every 6 months kung healthy sila. Para lang mapag-usapan ano yung mga nararamdaman, kasi baka meron nang ma-identify na mga problema na pwedeng lagyan ng intervention bago sila maging lumala at maging talagang sakit na. Yung mga maintenance medications, kaya po sila maintenance kasi pangmatagalan sila iniinom. Ang experience ko, pag naubos yung reseta, halimbawa ho ang reseta ay nakalagay 30 na tableta, 30 na araw lang din nila iinumin. Tapos tinitigil nila. So hindi po dapat ganon. Kadalasan, may rason kung bakit ganun lang yung number ng tableta na binibigay. Baka ang ibig sabihin, after po maubos ng reseta, babalik sa doktor para i-report kung anong naramdaman, anong napansin, at makapagbigay yung doktor ng panibagong reseta or panibagong advice tungkol dun sa gamot na siyang nagreseta. Napakaganda po ng mga nabanggit ninyo, Doc Sandy, no? Napaalalahanan po ninyo kaming mga health checkers na talagang kapag maintenance po ay talagang tuloy-tuloy ito, o kung hindi naman kaya ay dapat bumalik sa ating doktor para tanungin kung sakaling kailangan pang ituloy yung reseta na ito, no? At maganda din po yung nabanggit ninyo na 3 to 4 months or every 6 months, no, may wellness check-up ang ating mga senior citizen na health checkers. So, napag-usapan po natin, Doc Sandy, kanina, yung physical signs of aging. Meron pa po bang mga ibang components ng health tulad po ng emotional, psychological, or social na kailangan po nating alalahanin bilang may mga kasamang mga senior citizen na health checkers sa bahay? Oo. So, yung isa din siguro na dapat maging sensitive tayo bilang mga health checker na nag-aalaga ng mga seniors is habang nagkakaedad, mas marami ring opportunity or mas marami na ring napagdaanan na life events. No? Yung tinatawag namin na life events, itong mga minamahal natin. Ano bang example ng life events? Loss of a spouse, namatayan na po ng asawa, no?
umalis ang mga anak kasi nag-asawa na, no, ng ibang bansa, or nagsarili na, so naiiwan na sila sa bahay na mag-isa. Marami rin po yung nagre-retire na sa trabaho, so nangangapa sila kasi biglang pagkatapos ng mahabang panahon na araw-araw silang gumigising at may ginagawa sila, biglang wala na, no? And also yung mga kaibigan, unti-unti na rin na either nawawala kasi kinukuha ng mga anak sa abroad o kaya sumasakabilang buhay na. So mas marami silang life events na hindi alam nilang mangyayari pero hindi sila prepared na mangyari yon. So emotionally, mas sensitive din po talaga sila. So dapat mas mahaba ang ating pangunawa at ang ating pasensya sa kanila. Tapos talagang binibigyan natin sila ng oras. Hindi yung magkasama naman kami sa bahay eh. So ano pa bang gusto niya? Madalas naman kasi kahit magkasama sa bahay, hindi rin naman ibig sabihin nun na nagsuspend kayo ng quality time together. Kasi kung umaalis ka na for your work ng 7 ng umaga at nakabalik ka ng alas 6 ng gabi, hindi na rin kayo usually nag-i-interact, di ba? So, importante din ho na tandaan natin na hindi lang physical ang pagbabago, pero marami talagang pinagdadaanan po sa buhay ang mga may edad na baka hindi pa natin rin na-experience. So, pag-unawa at pasensya talaga ho ang importante. Pag-unawa at pasensya. So, magandang reminder po yan para sa aming mga health checkers, Doc Sandy. Napakabilis po ng oras ng ating panayam, Doc Sandy. Speaking of consultation kanina, saan po kayo maaaring puntahan ng ating mga health checkers na seniors? Oo. So, tumitingin po ako ng mga pasyente sa St. Luke's Global, sa Taguig, sa St. Luke's, Quezon City, at sa Victor R. Potenciano Medical Center sa Mandaluyong. Doc Sandy, dahil kayo rin po ang kasalukuyang Pangulo ng Philippine College of Geriatric Medicine, ano po ang mga upcoming events and ongoing projects po ninyo? Baka po pwede nating imbitahan ang ating mga health checkers. Oo. So, taon-taon, meron po kaming convention, 2 araw, sa Philippine College of Geriatric Medicine. Ito po ay 2 araw ng usapan ng mga eksperto sa pag-alaga ng may edad. Pinag-uusapan po namin hindi lang po kalusugan, pero paano rin po namin mai-improve ang pag-iisip, no? Paano namin masusuportahan ang emotional and psychological well-being, at kahit po yung mga tinatawag na age-friendly environments at aging in place, pinag-uusapan po namin kasi ang goal po natin ay talagang hindi lang po humaba ang buhay, pero humaba ang buhay na tayo po ay nakakagalaw, masaya, komportable, at kapiling ng ating mga minamahal. Maraming salamat po, Dr. Lourdes Carolina Sandy Dumlao. Maraming salamat din, Teacher Ellie, at sa ating mga health checker na nakikinig. Magandang araw. Sana po ay muli namin kayong maimbitahan dito sa Check na programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Mga health checkers, huwag po kayong bibitaw. Makakasama natin ng isang ekspertong nutritionist at dietitian mula sa Quezon City Health Department para pag-usapan naman ang wastong nutrisyon para sa ating mga seniors. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!